ina-accuse ka talaga eh, no? Yes, klaro man yun na pinost niya eh. Ay, I feel insulted. And it's very unfair accusation. Because I'm doing my best to conduct a very objective and a very fair hearing. Baka hindi niya gusto na gusto niya yung gusto niya masusunod. No, I am the chairman. I have to run the show. Baka gusto niya na kaagad na i-crucify dapat natin yung tao na gusto nilang i-crucify. Yan ang gusto niya, kaya nagalit siya sa akin. How unfair these people are. Na-accuse pa ako na baka nabayaran daw ako ni Lisa Marcos. God damn. Sorry. I-suck out na pala yun. Like you. Pina-strike out mo kasi kaya pinaulit lang. Pinipitik mo ako ha. Sige, sir. Sir, sa tingin mo, nagpapagamit siya? Ha? May tao behind her. Ay, dudok. Kaya nga siya iniimbitahan ko, next hearing. Iniimbitahan ko siya na pumunta dito para mag-testify. Ha? Pamasahinan ko siya. Gusto niya. Oh, nagastos yung pera ng komite ko. Pamasahin niya. Back and forth. Pero sir, malakas ba yung loob niya? Dahil out of the country siya, kahit dami niya sinasabi na pwede. Most likely. Baka ganun. Napaka-dangerous, di ba? No, the very fact that ganun na lang niya kung tirahin yung chairman ng komite na nagkakandak ng honest to goodness hearing. Ha? Ganun na lang kung tirahin niya. Why? Because she's outside of the country. She's outside of the country. Wala bang pwedeng gawin? Pwedeng gawin yung consider, hindi lang naman ikaw, pati si Presidente and the first family. Na, ang dami niya tinitira. As I've said, hindi ako naging personal ng tao. Kahit binipersonal niya ako, still, I will treat her presence in my hearing, in the next hearing, objectively. Pero sir, wala kang info kung may tao behind her? Ha? Wala ka bang information kung may tao ba na nasa likod niya? Wala ko alam. Mahirap mag-speculate. Wala ko alam. Sabihin niya, online lang. Virtual, sir. Yes, Ha? sir. Virtual participation. We cannot allow that virtual presence dahil kung magsinungaling siya, paano ko siya, i-contempt ko siya. Kung i-contempt ko siya, wala akong jurisdiction sa kanya, hindi ko siya makulong kung magsinungaling siya. Unfair yan sa mga nakulong natin dito na nagsinungaling. Sa embassy. Sa embassy, sir. Sa Ha? embassy. Punta siya ng Philippine Embassy. Pwede. Basta doon sa embassy. Pero it is worth it, sir, kasi yung credibility niya, na ikaw nga inakusahan na nabayaran ni First Lady. So, worst asset yung kanyang sasabihin sa komite, no? Still, to set the record straight and to klaruhin natin ito lahat. Mahirap yung hindi natin maklaro lahat ito. Marami pang tao na maluloko. Marami pang tao maniniwala na kung ano-anong pinagsasabi. Kailangan maklaro natin ito. I am here for truth. Paano makuha natin yung katotohanan? Wala akong tinatago dito. Sinasabi niyo na takot ako sa Malacanang, na gano'n-gano'n. Oh my God. We are a co-equal branch of government. Hindi tayo pwedeng takutin dito. So sir, next hearing, invited na po siya. Ha? Next hearing, invited na siya, sir. Ano? Next hearing, invited na po siya. Invite natin siya. Paano naman papadala, sir, yung Ha? paano yung invitation sa kanya? First, establish natin kung paano natin sa harapan ng address. Pagdala natin siya ng invitation doon. At kung sabihin niya wala siya pamasahe, gagastusan ko yung hingi ako ng imuwi kay Ispe. Hingi ako ng pera na gastusan natin pamasahe ni Marlica. Pamasahe niya papunta dito. Makan po. Will you challenge her, sir? Ha? Will you challenge her Ha? to face the committee? Yes, I am challenging him. I am challenging her. Kasi siya naman talaga source itong lahat. Siya man ang nagkalat dito sa social media. So mabuting malaman natin from direct from the source kung saan nagaling ito.